Sa sa katapusan ng aking presentation, yung mga nakikinig must be able to recognize the most common insect pests of rice, describe the damage or injury caused by major insect pests, and discuss the various management approaches against rice insect pests. Pero before tayo mag-start, let's have some review about insects. Kasi bago natin makontrol yung ating target enemy, dapat makilala muna natin sila. So lahat ng insects have 3 body regions. They have 3 pairs of legs, and they have 1 or 2 pairs of wings, and 1 pair of antennae. And then may dalawang klase ng development yung mga insects na ating tatakel. Ito yung unang general type ng development na tinatawag nating complete metamorphosis. So dito mag-start sa egg, mag-hatch yung egg, magiging first instar larva, second, third, fourth, fifth, at kuminsan hanggang 6th instar. And then titigil yung larvae mangain, magiging pupa, and then after 7 to 9 days, magiging adult. So dapat makilala talaga natin yung insekto kasi kung minsan yung adult ay sabi iba pa rin doon sa larvae. At dito malalaman natin yung destructive stage ng insekto na nag-undergo ng complete metamorphosis ay yung larvae. Ang example ng mga insects na ganito yung pinagdadaanan na ikot ng buhay ay yung mga armyworm, stem borer, at worms. Ang sunod namang type ng development ay yung incomplete metamorphosis. So after nung egg, mag-hatch yun, magiging nymph, first instar nymph, second, third, fourth, fifth, at kuminsan may 6 bago maging adult. So dito, yung lahat ng stages, yung nymph hanggang adult, ay destructive stage ng insekto. So dito ang example natin ay yung mga leafhoppers, plant hoppers. So yung mga bugs, yan yung example ng insects with incomplete metamorphosis. Ngayon, yung mga insekto ay ginroup according to the type ng mouth parts. So meron tayong tinatawag na chewing insects. So they remove pieces of plant tissue at kinakain niya yung leaves. So katulad nito, yung mga larvae ng insects tulad ng armyworm, cutworm. And then meron tayong sipsip na mga insekto. Ito yung sucking insects. So they pierce the plant tissue and they remove plant sap. Ito yung mga grupo na nagtatransmit ng mga diseases. Tapos meron naman tayong boring na insects. Parang doon sa nagla-lecture na boring. Pero I hope na hindi naman ako boring. So itong mga insect nito ay they bore into the stalk and they eat plant tissue. At pag inopen nyo yung stalk, makikita nyo ron yung destructive stage ng insekto. Then another grouping ng insects ay according to the plant parts being attacked. So may tinatawag na tayong grain insects at ang katulad nito ay yung rice bugs. Meron tayong leaf insect na nagda-damage dun sa leaves. Merong stem insects, so dun sa stem siya nagsasak o nagpipid. At meron tayong ground insect, ito yung nagpipid sa roots. So kapag meron kayong insekto ng palay na sinabing dun sa roots nagpipid, so most likely ito yung mga grubs na tinatawag natin. At kapag dun sa bunga, ay yung mga bugs, yung rice bug at saka black bugs ang nagpipid dito. So, napakaraming insekto yung nag-a-attack dun sa ating insect pests at meron tayong 58 known insect pests ng rice. At alam natin na yung mga insects, they are the major constraint in rice production. And ang average yield loss due to insects is about 18.5%. So mahalaga na makilala natin yung insekto at malaman yung kanyang life history, behavior at saka yung kanyang paninira upang effectively makontrol natin yung mga insects. Ito yung ilang major insect pest ng rice, pero sa dami nito, pipiliin ko lang yung nasa blue na color at yung black ay hindi ko na lang i-discuss. Sa dami ng insektong ito, baka sabihin nyo, hindi na kayo magtatanim ng palay. Pero hindi naman palaging highly destructive itong mga insect pest na ito. So, i-discuss natin, talakayin natin yung mga insektong ito. So, ang unang insect na ating i-discuss ay yung rice seedling maggot. So, ganito yung kanyang adult. Brown siya, maliit. Ang ginagawa ng adults, maglilay ng eggs doon sa dahon ng palay. And then, yung eggs ay mag-hatch, pupunta ron sa pinaka-base sa puno. At habang sila ay nasa base ng plant, ay mag-feed doon sa talbo, doon sa gitna sa ubod. And then, pag nag-emerge yung dahon, ang lalabas ay ganito yung distorted yung leaves. Medyo white or transparent patches ang meron.
at may pinholes. And then, ito yung itsura ng larva pag dinisect ninyo yung talbos ng palay. At kapag siya ay pupa, ganito na yung kanyang itsura. So far, hindi naman itong major insect pest, pero nadidelay niya yung harvesting dahil nagre-recover pa yung halaman, yung palay. So hindi na natin didiscussin itong case worm dahil hindi masyadong common ito rito. Ang ating didiscuss na next ay yung stem borer. So meron tayong 4 na species ng stem borer na highly destructive dito sa atin. Pero ang didiscuss ko lang ay yung yellow stem borer o Cercopaga incerculus. So pare-parehas yung characteristic damage ng mga stem borer. So pag nag-feed siya, magkakaroon dito ng kung tawagin ay loose o yung dead heart. At ito yung close-up ng dead heart. Kasi pag nag-feed doon sa pinaka-base, matutuyo yung talbos dahil wala nang dadaloy na sustansya dito sa kanyang suwi. At kapag siya ay reproductive stage na, ang tawag ay uban o dead heart. So ito yung bunga ng palay na wala ng laman. And then kapag nasa loob siya ng buko, ito nasa loob yung insekto, makikita nyo may mga butas. Ito yung exit hole ng mga larvae. And kapag binuksan mo itong bukong ito, makikita mo yung larva sa loob. So ito pa yung ibang species ng stem borer. Ito yung talagang stem borer na i-discuss ko, yung yellow stem borer. Ito yung pinaka-destructive. Ito yung kanyang egg mass. So ibig sabihin, maraming mga eggs dito na nakukubera ng scales. So kalimitan, may mga parasitoids na nagpaparasitize dito sa ganitong klase. And then, pag nag-hatch yung kanyang itlog in 9 days, magiging larva. Yung larva, and then magbobore siya doon sa katawan ng palay. Tapos habang nasa loob, mag-feed siya. And then matatransform sa pupa. So yung pupa ay nagtatagal ng 9 to 12 days. Tapos mag-emerge siya as adult. So yung adult ay makikilala doon sa dalawang dots doon sa kanyang forewings. So yung mga stem borers na ito ay mas gusto yung mas maraming tubig na palay. So mas maraming tubig, mas marami yung stem borer. So isang method para ma-control sila o ma-reduce yung infestation ay yung pagpapakati ng palayan. So ito naman yung striped stem borer. Ito yung itlog niya, naked, ibig sabihin wala siyang scale covering. So ganito yung itsura ng striped stem borer. Ito naman yung pink stem borer. So iba't ibang klase yung itlog. Ito nag-a-attack din ito sa sugarcane. And now, lipat naman tayo dun sa ibang klase. Ito yung true armyworm o Mitimna separata. So, itong armyworm, kaya tinawag na armyworm, maramihan siya kung umatake. Kapag ang panahon ay katulad ngayon na uulan, iinit, favorable ito sa multiplication at saka development ng armyworm. Kaya magtataka tayo, biglang dadami yung kanyang population. So ganito yung kulay o itsura ng larva ng armyworm, greenish or purplish brown, and they undergo 5 to 6 larval instars sa loob ng 14 hanggang 25 days. So ito ay nag-pupate dun sa base ng plant, tapos yung pupa, after 7 to 10 days, ay lilipad na as adult. Ito yung kanyang damage. Kapag mataas yung population, yung dahon ay talagang pwedeng maubos kapag mataas yung population. And then, mas destructive siya kapag nagpa-panicle initiation ng palay. Kasi pinuputol niya yung tangkay ng panicle. So, yung tangkay nang lalaglag, kaya direct yung damage niya. So, dapat talaga ay laging imo-monitor o titingnan, bibisitahin yung inyong rice field dahil delikado itong armyworm. Ito naman yung leaf holder. So sa dahon siya nangingitlog. Tapos kapag yung itlog ay namisa sa loob ng 3 to 6 days, siya ay magiging uod. So yung uod, kalimitan ganito siya nag-start. I-scrape yung dahon, later on ifo-fold yon. At doon sa loob ng fold naroon yung larva na dire-diretso yung kanyang panginginain. So, after 15 to 25 days,
yung uod ay magiging pupa. And then yung pupa ay naroon sa tiniklop na dahon, and after 6 to 8 days, yung pupa ay magiging adult na. So ganito yung itsura ng adult. At ang isang adult na leaf folder ay pwedeng mangitlog ng 50 hanggang 300 eggs. So napakarami nun. Kapag malala yung infestation ng leaf folder, ay ganito yung nangyayari. So una, tumitiklop yung dahon, nagkukulay puti. At kapag sobra nga yung pangangain, ay ganito yung dahon. So kapag ganito yung dahon, lalo na dun sa stage na gustong-gusto niya, yung meron ditong flag leaf. Pag yung flag leaf ang na-damage, mas malaki yung yield reduction kasi nababawasan yung photosynthetic activity ng plant. So, ito nga palang nasa iba, ito yung initial damage habang maliit pa yung larva ng leaf folder. So, balik naman tayo dito, lipat tayo dito sa green leaf hoppers. Ito yung itlog ng green leaf hoppers na inilalagak sa midrib. At siya ay nangingitlog ng 8 hanggang 16 eggs per egg mass. At yung isang female na leaf hopper ay pwedeng mangitlog ng 200 hanggang 300 eggs. And then yung eggs na yan ay namimisa sa loob ng 6 to 12 hours, days pala. So, ito yung first nymphal instar na bagong pisa galing sa eggs. Tapos, after several days, mag-change siya ng skin o yung nag-mold. Magiging second nymphal instar. Then, after several days, third, fourth, at saka fifth nymphal instar. And then, ito yung adult. So, yung adult ay greenish ang kulay. So, ito yung isa sa pinaka-destructive insect pest ng palay. Kasi, itong green leaf hoppers ay yung vector o nagtatransmit ng sakit na tunggro. So, alam naman natin na yung tunggro ay virus disease na wala ng lunas, lalo kung malala na yung infection. In addition sa tunggro, ang green leaf hoppers ay nagtatransmit din ng yellow dwarf virus. So ito yung yellow dwarf virus. And lipat naman tayo dun sa isang sucking insect pa rin, yung tinatawag nating brown plant hopper. So ito yung mga itlog na inilalagak sa midrib or lip sheath at merong grupo na 8 hanggang 16 na eggs per egg mass. Siya ay namimisa sa loob ng 8 to 9 days. And then yung kanyang nymphal instar ay may 4 na stages, yung first, second, third, at saka fourth nymphal instar. So, ang difference doon sa adult at saka doon sa last nymphal instar ay meron siyang, yung adult ay may wings, pero meron tayong tinatawag na adults na wingless. So, hindi palaging basis ng pagsabi na siya ay adult ay yung wings dahil may adults na wingless. So, light brown to dark brown ang kanyang kulay. At ito ay highly destructive talaga. Sila ay sa base ng plant nagko-concentrate. Kapag doon sa field nakita nyo na may pabilog na damage at saka nasusunog, ay ito ang nag-cause ay yung brown plant hoppers. So, 3 klase yung kanilang damage na ginagawa doon sa palay. Ito yung rugged stunt virus, at ito yung grassy stunt, at ito yung hopper burn. So tulad ng nasabi ko, ito yung hopper burn. At sa field ito ay paikot, pabilog kung kumalat. Dahil nasa base lang nag-stay yung brown plant hopper. Ang next na insect ay yung rice bug o yung Leptocoryza oratorius. Ito yung kanyang itlog, nakahilera. Kapag itong itlog nito ay nag-hatch in 5 to 8 days, magiging nymph. So immediately yung nymph ay nag-feed dun sa grains at preferred nila yung milk stage ng palay. So ito ay magiging adult. Ito ay slender with long legs at saka yung antenna. At kapag yung palay ay naatake ng nymphs at saka ng adults, ganito na nagkakaroon ng spots dito. At ang nangyayari ay hindi filled yung grains. So in damaged grains have low milling recovery. Yung pinaka-destructive na yun, yung black bug. Tapos kapag yung full moon, mga 2 days before full moon, ay biglang dumadami. Ang black bug ay napakarami tuwing tagulan, pero kapag tagaraw, siya ay kakaunti. Kaya mas destructive siya doon sa tagulan. At sabi ni Dr. Barion,
Ang black bug ay gusto yung mga may sakit na palay. So sa tag-ulan, maraming sakit na bacterial leaf blight, kaya marami itong rice black bug. So tapos na tayo doon sa pagtalakay doon sa mga insect pests. So paano natin kinokontrol yung mga insektong yan? So ang pinakamaganda ay yung pest management. So ditong ang pest management ay combination ng lahat ng possible methods para makontrol yung insekto. At ang pinakauna rito ay yung mag-grow tayo ng healthy crop. Kasi kung healthy yung crop, kaunti lang yung mga insekto nakakain sa kanya. Dahil pwede niyang ma-resist yung damage ng mga insekto. And then sa field, napakaraming biological control agents. Dapat hindi natin patayin ito. Sa halip ay enhance natin yung population ng biological control agents sa pamamagitan ng hindi pag-spray. At kung may mga resistant varieties, pwede tayong gumamit ng resistant varieties. At dapat alam natin yung mga compatible na cultural farm practices. And ang huli, yung need-based use ng chemicals based sa monitoring. So hindi basta-basta gagamit ng synthetic insecticides. So ano ba yung mga control tactics sa pest management? Una, yung cultural control. Ito yung mga farm operations para tayo makakreate ng environment na unfavorable sa development ng insect pero favorable sa rice production. Una, yung synchronized planting. So sabay-sabay ng pagtatanim. Kung pwede, mag-plant tayo within 3 weeks dahil pagsabay-sabay kalat yung damage. And then yung sanitation, ito yung removal ng breeding sites at saka yung source ng pagkain ng mga insekto. And then crop rotation and intercropping. Yung planting a second crop between rice breaks, katulad ng pechay, will break yung life cycle ng mga peste. And then yung other methods ay yung fertilizer management. Alam natin na kung masyadong mataas yung nitrogen application, ito ay favorable sa insect development. So dapat tama yung ating nitrogen at meron tayong balanced fertilization. Ngayon, may mga microbial fertilizer katulad ng trichoderma na pwedeng gamitin para at saka yung nitrogen fixing bacteria tulad ng BioN at Nutrio na pwedeng magkaroon ng induced resistance laban sa mga insect pests and diseases. And then yung water management, kapag in-increase mo yung water level, it will destroy yung eggs ng brown plant hoppers. And yung opposite, pag tinanggal mo naman yung water, ay mas less yung damage ng rice seedling maggot. And yung plant spacing, pag closer yung ating spacing, ito ay highly favorable sa population build-up ng brown plant hoppers. So yung next ay yung biological control. Ito yung paggamit ng living organisms para mamatay yung mga insekto. Meron tayong parasitoid. Ito yung talagang napasok o nagpaparasitize o iniitlogan yung itlog ng peste o kaya yung larva. Tapos killing me softly ang ginagawa nila at talagang ini-ensure nila na patay yung eggs bago mag-hatch at saka yung larvae. So ganito ang nangyayari, ito yung halimbawa yung itlog na hindi parasitized. So pag hindi parasitized ay mag-hatch siya into larvae, pero kung parasitized ng trichogramma o ng ibang parasitoid yung eggs, siya ay mangingitim at sa halip na yung peste ang lalabas dito ay yung parasitoid. Yung parasitoid na yan ay maghahanap naman ng panibagong itlog at iitlogan niya. So pag na-control natin yung peste sa egg stage, napakaganda nito dahil hindi na siya magiging destructive na uod. So ito pa yung example ng isang parasitoid, yung Cutisia, na ang kanyang pinaparasitize ay yung armyworm at cutworm. Ito naman yung Charops na pinaparasitize ay stem borers at saka yung armyworm. Meron tayong parasitoid ng cutworm, yung tinatawag nating Telenomus na pinaparasitize yung eggs. Tapos meron tayong Snellenius manilae na pinaparasitize naman ay yung larvae ng cutworm. And then meron pa tayong mga parasitoid na tinatawag na tachinid fly na pinaparasitize niya ay armyworms. So marami talaga yung ating mga kaibigang insekto sa field. Yung una yung parasitoid at ngayon ay meron tayong predator. Kalimitan yung parasitoid ay maliit samantalang yung predator ay mas malaki kaysa dun sa kanilang kinakain. Kaya marami silang yung predators ay maraming nakakain bago makomplete yung kanilang life cycle. Yung examples ng mga predators ay yung mga beetles. Ito yung adult beetle at ito yung kanyang immature stage. Ito yung namang mga ibang klase. Merong damselfly, meron tayong katydids o grasshopper.
at meron din tayong bugs na kaibigan. So itong microspace, kalimitan na pagkakamalan to ng mga farmers na destructive. So kung minsan yung mga kaibigan natin ay ina-sprayan ng farmers samantalang sila yung lihim na nagpapababa sa population ng mga peste. So ito naman yung isang stink bug na predator ng cutworm din. At bukod doon sa mga parasitoids at saka predators, meron din tayong microorganisms, mga fungi na kumukontrol doon sa insekto. So pag nagkaroon ng amag yung uod o yung black bug, ay mamatay sila. At dito meron na tayong mass produce na yung DA, mass produce na Metarhizium anisopleae na pwedeng gamitin pang spray laban sa black bug. So may ibang control methods pa tayo, yung hand picking. Subalit itong hand picking ay siyempre pwede kung kakaunti lang yung insekto. Pero kung ektarya yung iyong iko-control na insekto, hektarya, eh hindi ito pwede. Yung light trapping, ito'y pwede sa ilang insekto, katulad ng black bug. Kasi kapag yung pulbon, dumadami yung black bug, pwede silang ma-attract sa maliwanag na lights. So, natatrap sila ron. Yung varietal resistance, kalimitan yung mga bagong release na varieties ay matitibay laban sa mga peste. Kailangan kakaunti yung mga varieties na talagang matibay laban sa mga insekto. And yung last na control ay yung chemical control. Unfortunately, yung ating mga farmers nga kapag nakakita ng insekto, akala nila ay lahat ay kalaban. So, nag-spray sila. At unfortunately, ang karamihan sa napapatay ay yung mga biological control agents. So, dapat kung mag-apply ng insecticide ay need-based lang. At ito yung last resort na gagawin natin para makontrol yung peste. So kung minsan, pwedeng gumamit ng selective insecticide. So ano ba yung selective insecticide? Ito yung mga insecticide na kapag ini-apply natin, ay ang mamamatay lang ay yung mga peste. So sasabihin nyo, wala namang ganong klaseng insecticide. So halimbawa, yung granular formulation ng carbufuran, ito ay systemic. So pag in-apply nyo dun sa palay, ito ay tataas, papunta ron sa katawan ng palay, papunta sa dahon. At pag dito ay nag-feed yung mga insekto, mamatay sila. So, unlike yung mga sprayable insecticide, ang granular formulation ng carbufuran ay very safe doon sa natural enemies kasi hindi ka nag-spray. Whereas yung spraying, pwedeng ma-hit yung mga natural enemies, yung mga parasitoids at saka yung predator. So, hanggang dito na lang. Sana ay marami kayong nakuha dito sa aking lecture. At maraming salamat sa inyong pakikinig.